In the ancient world, if you wanted to move fast, you had to gird up your loins, tucking in your long robes so you wouldn't trip. Today, the Apostle Peter tells us to do the exact same thing, but with our minds. 1 Peter 1:13 says, "Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ." This isn't just passive thinking, it's intentional mental discipline. As the great C.S. Lewis once wrote in Mere Christianity, "Moods will change, whatever view your reason takes. I know that by experience. Now that I am a Christian, I do have moods in which the whole thing looks very improbable. But when I was an atheist, I had moods in which Christianity looked terribly probable." To prepare for action means we don't let our moods or our culture dictate our truth. We tether our thoughts to the grace of God. Being sober-minded isn't about being humorless. It's about being clear-headed enough to see the world as it actually is. Today, tuck in the loose ends of your thoughts. Gird up your mind. Set your hope fully on Him. Dariyaong yun ang Ginoo nga ari kita subong. Isa ni ka dako nga pasalamatan naton, no? Labi na gid nga nagligad ang aton nga convention, and testimony lang kadali bago kita mag-start sa aton nga message. Sa tunga sa mga krisis, nakalabot kita sang 600 plus ang attendance, no? From Luzon, Visayas, and Mindanao. Palakpakan natin ang Ginoo. Madamo gid nga salamat sa inyong mga pagpangamuyo, no? Kay ang travel naton hindi man basta-basta, no? Halin diri sa Cadiz pakadto sa Bayawan, siguro it took 5 hours, no? Kung ara kaya sa Bacolod, siguro mga 4 hours na lang. Kag nakita ginamon ang pagpakamaayos ng Ginoo, no? Kag bisan pa personally, nagapasalamat ko sa Ginoo kay nakakuha na ko ya ticket February pa lang. Kag dayon wala man tatuyan nagdahom nga sa katapusan gali sa February, amo to ang matabo, no, between Israel, America and Iraq. Kag dayon nakita naton kag nabatsyagan gid naton, no, for siguro hapit man isa ka bulan ang gera. Nagdayon ang nagsaka ang gasolina, nagsaka ang krudo, nagsaka ang tanan nga mga balaklon. So, hindi lang mga pigado, kundi bisan pa manggarano, nag-struggle man sila. So, ang struggle parang 360 nga ginatawag, no? Hindi lang ara sa mga grassroots, kundi ara man sa mga may kwarta. Nagdayon 2 weeks before, tungod kay amo na ang aton kahimtangan, may krisis. Lapit na lang ang convention, do ara sa akon ang pag-alangan kay sining ko kung bakasyon lang ni, napaka-impractical nga magbakasyon, no? Kay ara ta subok sa krisis. Pero tungod kay natungod kita bilang pastor, no, isa sa mga requirements ng pastor nga kailangan gid nga mag-attend kita sa convention. But may ara kalinong sa akong tagipusoon, kag may ara gid hutik sa akon nga nabatian ko nga kung hindi ka mag-attend subong nga convention kay crisis, ma-miss mo gid nga ma-experience ang another nga level sang gahom sang Ginoo kung paano ka i-provide. So, by faith, no, alam naman natin na nagalakat lang kita sa pagtuo, kag si Lord lang aton ginasaligan. Then nakapuli gid ko sa tong Sunday, kag naka-attend gid ko sa National Convention. Kag pasalamat kita sa mga kauturan ta dire, nga ginagamit gid sila sang Ginoo sa pagtatap bala, no, daliyawon gid ang Ginoo. Kabalo gid si Lord kung sino na nga mga tao, and God is able to return the favor. Kag ang aton gani nga mga kauturan ari man, no, nga aton nga district supervisor sa District 9 si Pastor Manuel upod ang iyang asawa. Isa ini kapag pamatuod, no, this is the story of God's provision. So mga kauturan, sino sa aton sa sining bulan ang nakabayad na sang aton mga bills?
Sino diri ang nakabayad na sa mga bills? Wow, thank you Lord. Palakpakan ta ang Ginoo. That's the story of God's provision. Kung kisado ka, do ka usual way na lang nga panghitabo, pero that is the story of God's provision. Nga hindi kita malipat, nga may amay kita nga manugtatap sa langit, nga hindi gid kita pagbabayan, bisan pa may krisis. Tama po ba? So hindi na tayo magtatagal, tayo po'y tumayo. No, basahin po natin ang salita ng Panginoon. So it's just a sort of re-echo, no, sa akon nga nabatian dito sa convention, no, kag dayon amo man isubong aton nga tema. So diri basahon ta tanan na, just repeat after me, no, from 1 Peter chapter 1 verse 13 sa amplified ni siya nga version. So prepare your minds. Just repeat after me. So prepare your minds for action. Be completely sober, in spirit, steadfast, self-disciplined, spiritually and morally alert. Fix your hope completely on the grace of God that is coming to you when Jesus Christ is revealed. Sa aton diri nga sa Tagalog nga version, no, sa salita ng Diyos, Biblia, sabi pa dito, kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan gaya ng pagbigkis ng bewang, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip. Lubos kayong umasa sa biyayang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo. Yan, mga muyo kita, no, kada isa sa aton, mag-aayo kita sa Ginoo nga pasanagan ta sa gintagaan niya kaalam sa paghangop sa ngayong mga pulong. Father God, Lord, nagapasalamat kami sa sininga kaagahon, tungod maayo kagid nga amay namon, O Lord God. Salamat gid Lord sa nagligad nga convention, nga imo kami ginupdan. Lord God, na-enjoy naman ang fellowship, ang imo presensya nga nagdasig sa amon. Ang mga pulong nga amon nabatian, Ginoo Lord God, balo namon kag inspirasyon, Lord God. Kag sini nga aga, Ginoo Lord God, dasiga ang imo mga katawhan, Ginoo Lord God. Continue to meet the needs of your people, minister your people according to your word, Panginoon. Lord, buksi amon panghuna-huna katigi pusoon. Ginoo Lord God, nga mabatian namon ang iyong pagpakighambal sa amon sa sininga aga, O Lord God. Salamat, Lord, ginaalaw ka namon, Lord Jesus, nga magapanghikot sa amon katungan. Ginaalaw ka namon, Holy Spirit, God, to minister, O Lord God, to each one of us. Lord, embrace your people and bless your servant, O Lord God. We give you thanks, Lord, in Jesus' name. Everybody say amen. Thank you, Lord. So it's just a sort of re-echo, no, sa atin pong theme dito sa 90th convention, no. Isagid ka butang nadawat ko dito, nakadawat di ko pagdasig sa Ginoo, no. Padayon nga nakadawat ko nga daw gin-renew sa Ginoo ang akong pagtuo, ang akong pagsalig, ang akong nga confidence dira sa iya nga bisan pa nag-aatubang kita sa sining krisis, hindi gid kita pagbabayan sang Ginoo. So the theme is prepare your mind for action. No? Sabihin nga natin, prepare your mind for action. Iaman ang imo panghunahuna sa pagbuhat. So, dili makita naton nga even si Pablo, no, sa time niya, si Peter, no, sa 1 Peter, makita naton dire nga kung paano niya gindasig, no, ang mga kauturan, hagdayon niya before pa siya nag-describe, no, sang glorious or mahimayaon nga na-experiensyahan niya sa Ginoo, isa sa pag-exhort niya or pagpanudlo niya sa sininga mga kauturan sa iya nga time is that nakita niya, no, nga ang pagka-Kristiyano according ni siya sa pagkabalaan kag pagkamaayo sang aton buhi nga Dios. So ginatudluan niya ang mga kauturan sa sina nga duog nga hindi lang kita magmaalamon
sa sini nga panahon, kundi padayon nga mangin maayo or padayon pa nga mangin better, no? Into best ang aton nga pag-alagad sa aton nga buhi nga Dios. So you have a journey or we have a journey, tanan kita may panglakaton kita nga ginasubay, no? We have a journey to go, a race to run, a warfare to accomplish, and a great work to do. May ginapabuhat sa aton ang Ginoo kag ini nga mga buluhaton dalagko ni nga mga butang nga ipabuhat niya sa imo kag sa akon. But the Christian work or the main work of a Christian, hindi una ang pagministeryo, hindi una ang paghimo sa mga butang sa sininga kalibutan. Ang emphasis there is that the Christian has the right management of his heart and his mind. Makita natin din nga hambal dire, so prepare your minds for action. Be completely sober in spirit, steadfast, self-disciplined, spiritually alert, spiritually and morally alert. So makita ta di mga kauturan, ang gin-emphasize ni Peter na kinahanglan gid i-preparar naton ang aton nga huna-huna. So nga ang kinahanglan ginaton i-preparar ang aton huna-huna, the importance of preparing the mind. Ang hambal pa dire, mind is the intangible seat of consciousness, intellect, and emotion encompassing cognitive processes like perception, memory, and reasoning that allows human to think and feel. So dire ginaproseso sa aton nga hunahuna, ginaproseso, ginakilala, kag ginainsyende ang mga butang nga aton na makitaan, ang mga butang nga aton mabatian, mapanimahuan, mahikap, or matilawan. No? So amo ini siya ang naga-impluwensya sa aton. Ang aton hunahuna, naga-impluwensya ni sa aton nga pagbatsyag kag sa aton nga pagbuhat. Bilang mga tao, ginbutangan kita sang Ginoo sang huna-huna or mind. Kag diri ni siya sa pinakamataas nga bahagi sang aton nga structure bilang mga tao. Kag dayon, ang Ginoo ginhimo niya ta para sa paghimaya sa iya. No, ginhimo niya ta para sa pagsimba sa iya. So ini nga anuman ang mga nagasulod sa aton hunahuna, maka-impluwensya na sa aton nga pagbatsyag kag sa aton nga pagbuhat. Kaya ang isa ka tawo, kung padayon nga ginahuna-huna niya ang mga malaing nga mga butang, sa ulihi batsyagon niya na. Kag dayon, kung padayon niya nga batsyagon ina, magapanaog ina sa iya nga buhat. Amo na nga ang isa ka tawo, magahimo sang malaing tungod kag una, ginpinsar niya na nga daan ang malaing nga butang. Tama ba? Gani dire, ang nagahambal gid si Pablo nga prepare your mind, no? Prepare your mind. Lalo na gid or labi na gid subong nga panahon, we are entering a season of difficulties. Suliton ko, ari kita subong nagasulod na sa season of difficulties. Kag hindi man ni bag-o, may ara man natabo nga World War I sa una nga panahon, may World War II man gani. Kag dayon damo ang naapektuhan. Sa nagligad lang 2020 to 2023, no? Or 2023, di ba? Nag-agi ang pandemic. Tama ba? Hagdayon niya, makita, kag ma-observe naton, mabatsyagan naton, nga naga-increase or naga-escalate ang difficulties nga aton ma-experiensyahan diri sa kalibutan. Nagasaka ang level sang pag-antos. Kag bilang mga Kristiyano, gusto sang Ginoo nga i-set or i-reset naton ang aton nga mind sa sini nga mga panahon. Kay kung hindi naton i-preparar ang aton hunahuna padayon, malutos ta sa sini nga mga krisis. Tama ba? Gani, hamba ni Pablo, prepare your mind. So, may gin-share si Pastor Dodong na the law of cognition and exposure na
whatever man can think, so is he. Bot silingon, kung ano ang aton ginapaminsar, perme, mangin amo kita sina. So, ang pamangkot dire, sang nag-abot ini nga krisis, ano ang nagsulod sa aton huna-huna? Nang duha-duha bala kita sa gahom sa Diyos? Natalaw bala kita? Nagkahadlok bala kita? Kay kun amo ni sa magarul sang aton nga mind, magaluya ang aton nga pagtuo. Agdayon hindi mamiss naton ang pagpanggiho or pagwork sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi bilang mga Kristiyano. Tungod kay kita mga anak sa Dios, gusto sang Ginoo nga atubangon ta ini nga panahon nga may kaalam kag disiplina kag dayon may ara kita bag-o nga kusog. Kay kung hindi kita makabatsyag sang giya kag pagtuytoy nga nagahalin sa Ginoo kag nagasugod diri sa aton nga pagpinsar, malutos gid kita, mangluya gid kita, mahadlok kita, mangduha-duha kita. Tama ba? Gani ang hambal diri ni Paul or ni Peter rather na kinanglan ginaton nga ipreparar ang aton nga panghuna-huna. So paano kita magpreparar sa aton nga panghuna-huna? No, ang hamba niya sa translation, be completely sober. So pag maghambal ka gani nga sober, nasa tamang pag-iisip. May intsakto ta nga panghuna-huna, may intsakto ta nga pag-insindi, may intsakto ta nga decision, may intsakto ta nga paglantaw or paghangop sa sini nga mga sitwasyon. Gani ang hamba dire be completely sober. Bo siningon ariglahon tagid ang aton nga panghuna-huna kon si Brad Jan pa. Ariglahon tagid ini ang aton panghuna-huna nga hindi magdaog ang pangduha-duha, ang kahadlok kag ang mga kalisang. So we need to feed our minds with the things of God so that we will be spiritually and morally alert. No, hambalon tagan iliwat, feed your mind with the things of God so that we will be spiritually and morally alert. So mangin abti kita, mangin andam na daan kita, nga ini nga mga butang magakatabo gid. Natabo na siya sang una, hagdayon ang pulong sa Ginoo pamalundungan naton sa sining nga aga nga ginhambal na ni Lord Jesus. So i-condition naton ang aton panghuna-huna, i-condition naton nga panghuna-huna nga bilang mga Kristiyano ang aton pag-alagad hindi lang ni puro blessing. Amen? Hindi lang ni siya puro pagpakamaayo, hindi ni siya puro success, hindi ni siya puro panalangin lang, no? Hindi ni siya puro lang pag-uswag. Makita naton nga sa sining nga krisis damo gid ang na challenge. Amen? This is a very challenging time kag wala pa ta kabalo kung ano pa ang mga masunod nga mga panghitabo sini gani kinanglan nasa tamang pag-iisip po tayo. So, ang sober nga word sa iban nga translation, sa Bisaya yata, nang hindi ka bala hubog. Hindi ka hubog. Di ba ang tao nga hubog? Wala siya sa iya nga tama nga panghuna-huna. Bisan ano na lang iya ihambal. Hindi na siya kabalo sang direction nga iya kadtuan kay wala siya sa tama niya nga panghuna-huna. So literally, kung may-ari pa sa aton, nagahubog-hubog, untato na naton. Kaysa pag-atubang sa sininga crisis, lagot tayo. No? Wala tayo sa tamang pag-iisip. Hindi tayo makadesisyon, ag hindi tayo makatindog sa aton nga pagtuo, nga mabakod kung kita nagapabilin sa daan naton nga pagkabuhi. Lantawon naton ang mga bersikulo nga nagapa-alerto sa aton. Dugay na ni nga ginhambal ni Ginoong Jesus. Siya mismo, Jesus Christ prophesied. Siya nagpropesiya nga amoy ini ang mahanabo sa mga ulihi nga mga inadlaw. So, sa aton subong nga panahon, malapit na ta sa katapusan sa panahon. Pero naghahambal gani ang amon nga teacher nga malapit na pero hindi
hindi pa. No? Malapit na pero hindi pa. So lantawon ta ang mga signs of the end times. Hindi lang utod krisis ang ginaistoryahan ni Lord Jesus. Amo ni nga dapat nga amanan ta or amanon ta, i-condition ta ang aton panghuna-huna nga ara ta sa insyakto nga paghangop, ara ta sa insyakto nga paglantaw, ano ang aton mangin response sa sini nga sitwasyon naton ukon sa mga sitwasyon pa nga mag-aabot. Wala ko kabalo sa inyong nga ginaagyan, no? Ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. But I'm assured nga ang pulong sa Ginoo amo ni sa ang magalig-on sa aton. Kaya amo ni siya ang si Ginoong Hesus lang ang makapabakod or makafeed sa aton nga magapadayon kita dira sa iya. So ano ni ang ginhambal ni Lord Jesus? Tanawon ta bala, basahon ta sa verse 3 ang hambal niya di. Sa nagapungko si Jesus dito sa bukid sa mga olibo, nagpalapit sa iya ang iya mga sumulunod, nga silahanon lang. Nagsiling sila, sugiri kami kung saan o matabo ang mga butang nga imo ginsiling. Kag ano bala ang tanda sang imo pagbalik dire kag sang katapusan sang kalibutan. Ano kuno ang tanda nga si Ginoong Hesus magabalik liwat hagdayon ang iya nga pagbalik kag sang katapusan sang kalibutan. Tandaan naton nga ini nga kalibutan nga aton ginaistaran karon magaabot ang tinion nga matunaw or mahanaw ni siya. Kagdayon bisan pa ini nga kabuhi hindi ini dumalayon. Bisan ano ta subong kabaskog, bisan ano ta subong ka damo supplements para ma-prolong ang aton nga life, kung tion nga kwaon sa Ginoo nga aton kabuhi, wala na ta sang may mahimo. Tama ba? Ang amon nga second cousin, kasubo man, pero 24 years old. Gitamaan siya sang balatian nga ang iya bone marrow na empty na. Nga ang hambal, ang diagnosis ng doktor, nga sobra pa sa acute leukemia. Hagdayon, gin-comfort niya nga muntiya, nga siling niya, ma'am, kung mabuhi pa ang imong nga bata, madugo, kag mahal ang bulnganay sini. Kay sila ang immediate family, operahan sila sa bone para lang ang bone nga ikuhaon sa ila, i-transfer dito sa ila nga bata. So hindi pa klaro or hindi pa siya sure kung mabuhi o madisponiran. Pero makita natin mga kauturan, nga bisan pa si Ginoong Hesus mismo nagahambal nga ini nga kalibutan may katapusan. Hagdayon sa pag-abot sang Ginoo hindi mangin mahapos ang tanan. Tungod kay there will be judgment. Hukman ni Ginoong Hesus ang kalibutan. Tungod kay ini nga kalibutan na punan ini sa kasalanan. Kag tungod ari kita dire, isa ini sa pag-andam sa aton bilang mga Kristiyano because judgment begins in the house of the Lord. Ang paghukom, tungod kay siya isa ka mataro nga Dios, ang paghukom nagasugod diri sa aton panimalay. Sa panimalay sang buhi nga Dios. Amo na nga amanon tagid ang aton panghuna-huna nga magakabuhi kita nga according sa kabubuton sang Ginoo. So maga-forward kita. Let's move on to verse 4. Nagsabat si Jesus sa ila, mag-andam kamo nga wala sing may makapatalang sa inyo. Una-una nga butang hamban niya ang sinyales or ang sign nga diin malapit na ta sa katapusan nga panahon tungod kay may mga manog patalang, may mga scammer. So sa na-develop ang aton yang technology, nag-ara na ang mga social media platforms, nagdamo man ang mga scammer. Hanggang iban diri siguro naka-experience kung paano sila napatalang, no? So bisan pa gani ang mga online selling, di ba? Kung kisa mapatalang pud ta kay nami pud kayo ba? Nami kayo lang tawon pero kung
i-deliver na sa imo nga balay, hindi mo na masuksok kay hanging na, no? Kundi gani potsyong na. So, ang hambal dire, mag-andam ka mo nga wala asing may makapatalang sa inyo. Halin pa lang sa 17th century, mga utod, may mga tao na nga nag-claim nga sila si Kristo. Hasta sa sininga panahon, no? Hambal dire, kay madamo ang mag-aabot, kag magasiling nga sila amo ang Kristo. Kag madamo ang ila mapatalang. So, diri lang sa Pilipinas, hindi man magpaberde ang Pilipinas, ha? Hindi man magpaperde ang Pinoy, kay may ara man taga Davao nga nag-claim nga siya Ginoo. Di ba? Aware ta sina? So, isa ina sa pagpamatuod nga ara kita sa panahon nga madali na lang mag-abot ang Ginoo. Kag madamo ang ila mapatalang. Naku po, madamo ang ila mapatalang. Di kung hindi ta ni pag-iama naton panghuna-huna sa mga kamatuuran, hindi ta pag-iset ang aton mind sa kamatuuran nga aton na dawat every Sunday, ang aton na pamalandungan, basi may chance pa nga mapatalang manta. Gani hindi ta sina magsugot. Hindi ta magsugot na mapatalang kita. So, ang kahalamutan, kay kung lantawon mo gani, kung i-google mo ang mga tao nga nag-claim nga Kristo, may babayi, no? May Japanese, may Korean, may Australian. Grabe. Nag-claim na sila nga sila na ang the second coming of Christ. Kabisan pa malantaw ta na sa malantaw ta na sa social media, no? Nga ini nga mga tao nag-claim sila kag madamo sila sang sumulunod. Biruin mo na ang nag-claim nga the appointed Son of God. International ang ministry. International ang ministry. Pero, na-discover nga madamo siya kaso sang harassment and molestations. No? Pagdayon niya, kung may ang US, no, ang nakadakop sa iya. Pag makita naton nga, ma-identify naton, ini nga mga manugpatalang, sa pamagitan sang ilang nga pagbuhat. Kung ano ang bunga sa ilang nga kabuhi. Dra na natin ma-identify. Gani, kung ikaw nga Kristiyano, nakatutok ang iyong panghuna-huna, dira sa kamatuuran, kag sa pulong sa Diyos, hindi ka gid mapatalang. Tama? Hindi gid kita mapatalang. Gani, hindi gid naton pag-ibulag ang aton panulok sa pulong sa Ginoo. Hindi naton pag-ibulag ang aton adlaw-adlaw nga pagpamalandong dira sa pulong sa Ginoo. Kay hindi ni siya kagaya lang sang panahon dati. Iba na ngayon, no? Kaya kung nagadoble, nagatriple ang kaaway, kinanglan magsusumikap din po tayo, no? Na mag-press in, magpadayon nga matutom labi na gid sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. So ang hambala sa verse 6, makabati ka mo sa mga gira sa malapit sa inyo, kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagira man. Sino sa ato na na-aware nga may gira sa nailigad? So, ina tanan natabo na, kag natabo naman subong. So, kag sang may gira nagtaas ang tanan. Na mga balaklo, nagsugod ang krisis, pero makita naton nga ginatatap gid kita sa Ginoo. Pero ang anong pagpadasig diri sa Ginoo? Hindi ka mo magkahadlok. Hambala ang imo katupad, hindi ka magkahadlok, otod. Ayan, no? Hindi kita magkahadlok. Kinahanglan gid nga matabo ini. Kinahanglan gid nga matabo ini. Pero, hindi pa ini ang katapusan. Hindi pa amo sini ang katapusan. Panugod pa lang, ang hamba dito sa sugpon, sa verse 7, verse 8, magailinaway ang mga nasyon, kag magailinaway ang mga ginharian. May mag-aabot nga mga gutom, mga linog, sa nagkalain-lain nga mga lugar. 2025, grabe ang linog sa Cebu, di ba? Kagdayon, dito pod nakita ang mga substandard nga ginhimo
ang Ginoo ang Ginoo na mismo nag-expose. No, kaluoy gid kung lang taon ta lang pero tingin makalungo-lungo na lang ta. Kung kita Kristiyano, mga muyo na lang ta, no? Kay it is an opportunity for us nga mag-intercede sa aton nga country, sa aton nga president, no? Wala ni may mahimo ang aton kritisismo. Wala may mahimo ang aton nga kumbaga kung buyayawon ta aton presidente, kung pakalaino ta ang aton presidente. Ano nga pamaagi ang aton himuon para dauto naton presidente hindi na makapabago sa Pilipinas. Kundi bilang mga Kristiyano, it was commanded by Paul to Timothy that we need to pray for the authorities. We need to pray for our president, no, and to those who are in the government. So ang hamba ni dire, may mga mag-aabot nga gutom, kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar. Initanan umpisa pa lang sang mga kabudlayan nga mag-aabot. Umpisa pa lang sang mga kabudlayan nga mag-aabot. So kung ang aton nga panghunahuna na set lang sa blessing, do ma-discourage kita sini. Kung ang aton hunahuna ara lang sa mga maayo nga mga pagpakamaayo, hindi gid kita makalahutay sa tion sang mga pag-antos. Gani iset naton ang aton mind, i-condition naton nga mind nga sa sini nga kalibutan, sa sini nga kapanahunan, umpisa pa lang ang mga kabudlayan nga mag-aabot. May mga maabot pa nga mga worse nga mga senaryo. Kagdayon nagapati ko nga ikaw kag ako tipigan ta sa Dios. Amen? Tipigan ta sa Dios. Amo na nga nagapasaligid si Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Naga-encourage sa aton sa sininga adlaw, ang hamba niya to bala, hindi ka magkahadlok. Sangdra si Joshua, gincommand siya sang Ginoo to enter to the promised land. Ang hambal gisang Ginoo sa iya pagi sa kay Moses, Joshua, be strong and be very courageous. Maga-enter ka sa realm nga damo kaawayon. Kag paghambal ka gani ko nga be very strong and courageous, buot siningon ang imo kontra biyan sa imo masarangan. Amo na nga naghambal ang Ginoo sa time ni Joshua, Joshua, be strong and be very courageous. Have you observed na sa chapter 1, pabalik-balik ka ginhambal sa Ginoo kay Joshua? Di ba si Joshua, isa ka isganan nga hangaway, nga napatunayan na ang iyang pagkaisog, pero sa chapter 1, matingala ka, nga sige hambal ang Ginoo, Joshua, be strong, do not fear, for I am the Lord your God, be with you. Be strong and be very courageous. Be strong and fear not. So amo man nautod, ang mga umalabot nga mga kabudlayan, nga unknown pa subong, hindi pa naton subong mapangalanan, pero ginpaandaman nata nga daan ni Ginoong Jesus, nga sa maabot nga panahon, mas increasing pa ang kabudlayan nga maeksperiensyahan naton. Kung buhi pa ta, madamo pa ta nga kabudlayan nga maeksperiensyahan. Kung sa tingin natin, ang pamilya ta, amo na ang aton kabudlayan, may kabudlayan pa nga mas worse dira. So dira pa lang adaan, i-train na naton ang aton nga mind, kag ang aton nga heart, nga magsalig dira sa Ginoo. Nga ang Ginoo may gahom sa pagbulig sa aton, nga bisan pa naturally, kung mag-abot na gani ang mga linog, di ba? Nag-abot diri ang linog nga tungang gabi. Ang testimony ni Sister Love, kagang iyang nga bata, naghilibion sila kay brown out, tapos gulpi na lang, grabe ang pag-uyog. So, ang first na reaction sang aton emotion, makabatsyag iti sang kahadlok. Kay nga we are an emotional being. Tama ba? Pero ini nga kahadlok, natural ni sa, kag ini hindi dapat nga mag-rule
kag mag-overcome sa aton bilang mga Kristiyano. Tungod kay may isa kita nga Dios nga nagapasalig sa aton kag nagapabatsyag sa aton sang bag-o nga kusog nga hindi kita dapat ma-overcome sang kahadlok sa mga krisis kag sa mga umalabot pa nga mga kabudlayan nga mag-aabot sa sininga kalibutan. Amen? I-condition ang imo mind utod nga may mga kabudlayan gid. Pero hindi kita pagpabayaan ni Ginoong Hesus. Tama? Amen. So, that will make us spiritually alert. Kung nagapamalandong ka permi sa pulong sa Ginoo, that will make you and that will make me spiritually alert. Alerto kita spiritually. Bugtaw ang aton espiritu. Nagaaman kita nga ini nga mga butang matabo gid. Ang hambal dito kag ni Ginoong Hesus, ini nga mga butang ang mga gera, gutom, linog, ini tanan mahanabo gid. Pero hindi pa ina ang katapusan. May worse pa nga mga sitwasyon nga pwede i-allow sa Ginoo, and that is an opportunity also na i-purify ni Lord ang aton pagtuo. Ang gold hindi ni siya mapatunayan nga gold kung hindi ni siya pag-isalang sa intensity, no? Sang kalayo. Mapamatud-an lang ina nga puro ina nga gold kung isalang na siya sa kalayo. Amo man na ang aton nga pagtuo. Ang mga sitwasyon naton subong part ni siya sang kalayo nga magapa-purify sang aton nga pagtuo dira sa kay Ginoong Hesus. Amen? Gani nga may kahadlok man ta naturally, but do not be overcome with fear. Kaya ang aton Ginoo, wala lang siya nagapulo pasalig. Nagpromisa gid siya nga hindi niya ta pagpabayaan, hindi niya ta pagbiyaan. Amen? Kung ang manok balang babayi, ano na sa gani? Damad ang munga, ang hen, no? Mother hen, kabalo siya gani magtaklob sang iya nga mga pakpak, sang iya nga mga buto. Ano pa yahan si Lord? Nga ginbakal niya kita sa iya nga habiling nga dugo. How come? Nga pabayaan niya kita sa sininga sitwasyon. Amen? Hindi gid kita pagpabayaan sa Ginoo. Siya nga Dios nga nagbanhaw kay Ginoong Hesus dira sa lulubngan, amo man ni sa ang Dios nga nagbag-o sa aton kabuhi, ag amo man ni sa ang Dios nga mag-deliver sa aton sa sininga krisis. Amen? Ang gahom nga nagbanhaw kay Ginoong Hesus dito sa lulubngan, amo man ni siya ang gahom nga magabulig sa aton para magapabilin kag magapadayong kita kay Ginoong Hesus nga nagaalagad kag nagahimaya sa iya. Amo na ang hambal niya sa Tagalog, parang sabi niya, ihanda ninyo ang inyong mga isipan kagaya ng pagbigkis ng inyong bewang. Kasi ang mga bayo nila sang una, mga lagba, mga lus, no? Kagdayon, hindi sila ya makalakat sa insyakto or hindi sila ya makahimo sa ilang mga buluhaton kung wala sila paha. So, ang paha sang aton nga mga hunahuna, kinahanglan bug-uson tani. Bug-uson, isahon lang naton. Kumbinsihon naton ang aton kaugalingon. Let us resolve that Jesus Christ is the only solution to every crisis and problem. Amen? Daliyawan ang Diyos kasi may ara taya Diyos nga mag-aapin sa aton. Bisan ano pa ang matabo. Gani kumbinsihon na naton. No way sa mga doubts, no? No way. Saraduhan naton. No, ang aton panghuna-huna sa pangduha-duha, kahadlok, kabalaka. Kung na-use kita nga magkabalaka everyday, amo na ni ang tion nga i-aplikar ta ang aton na pamatian. Amo na ni ang tion nga diin, ang aton nga mga pagtuo magtimbuok na, maglupad na, it will take flight, kagaya sang agila, no? Nga may bag-o kita nga kusog, tungod kay ang pagtuo nga ginhatag sa aton sa Ginoo, lig-o na tungod sang mga problema nga aton na agyan, nakalahutay kita.
No, nakalahutay kita. Hindi kita makalahutay kung hindi naton ituon ang aton panghuna-huna dira sa kay Ginoong Hesus. Amo to bala ang encouragement sa aton sa prayer meeting sa aton nga pastor from district supervisor ng district 8, no, si Pastor Lyson. So, ang hamba niya dire umpisa pa lang na sa mga umalabot nga mga kabudlayan. Pero isa pa, no, kagtungod sa pagdungag sang kalautan, ang gugma sang madamo nga mga tumuluo magalasay. Excuse me. Isa gid sa preparahan naton mga utod. Kay kung magdamo na gani ang mga problema, ang mga pagtilango daw, sobra na, no? Beyond na sa capacity natin to understand. May panahon gid nga maglasay ang hambal dire, hambal ni Ginoong Hesus, maglasay ang madamo. Kumbaga, kung may energy crisis, may crisis din sa spiritual energy or ang espirituhanon nga langis nga nagahalin sa trono sa bugay sa Diyos. Kaya ang mga tao hindi na mangita sa Diyos, mangita na sila sang ila kinawadon, kay nabudlayan na sila sa ila nga kahintangan. So ini nga kabudlayan, tani utod, hindi ni siya magadala sa aton sa spiritual oil crisis. Hindi ni siya dapat nga maghinder sang pag-ilig sang langis nga nagahalin sa langit. Amen? Kinahanglan gyud kita magpakiluoy sa Ginoo. No, kinahanglan ginaton i-protect ang aton nga time with God. Our alone time with God. Bisan ano ta ka busy, bisan ano ang aton ginaobra, ano ang aton nga ministry, ano ang aton buluhaton, naganegosyo kita, nagaobra kita, nagatatap kita sa aton panimalay, but sa panahon nga makighambal kita sa Dios, tipigan gina naton. Agod nga hindi maglabot sa aton ang oil crisis, spiritual oil crisis. Ang hambal pa dire kag tungod sa pagdugang sa kalautan, ang gugma sa madamo nga mga tumuluo magalasay, pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon hasta sa katupusan amo ang maluwas. So gintawag kita, mga utod, gintawag kita sa Ginoo, hindi lang sa pag-alagad 5 ka tuig, 10 ka tuig, hangtod may kahigayunan, mag-aalagad kita sa Diyos. Kumbinsihon ginaton, isahon na lang naton panghuna-huna, mga lagad kita sa Ginoo. May balatian man, healthy man, nagaharap na ang aton pananaw, nagasakit na ang hawak, nagasakit na ang tuhod, nagalingin na ang ulo, pilion tagid nga alagaro naton sa Ginoong Hesus. Amen? Ang hambal diri bala sa inspiring quote na when there is crisis, that's where Christ is. Kung may crisis man, kung may pagpapala man, ara si Ginoong Hesus. Amen? Ara si Ginoong Hesus. Siya ang ginhalinan, siya ang gintuburan, siya ang ginahalinan. He is the ultimate source of everything that we need. Spiritually, emotionally, physically, mentally. Galing lang ang problema lang sa aton kung kisa, kung ayuhon tagani, nga nagtumarta sang bulong, ang aton pagtuo kag pagsalig, kung kisa nagabalhin dito sa bulong. Kung may magbulig sa aton yung mga kauturan, kung kisa, ang aton nga pagsalig, kagang aton nga confidence, dito na lang sa nagbulig sa aton. Nagabalhin bala? So mo na gani ang hambal diri ni Paul, be completely sober. Kinala na sa tamang kaisipan po tayo, nasa tamang wisyo. Nga kung gimprovidean man kita, kung nagagamit man sang instrumento ang Ginoo sa pagbulong sa aton, sa pag-ayo sa aton, sa pag-provide sa aton, hindi na magbalhin ang aton pagtuo kag pagsalig
sa ina nga instrumento, kundi magapabilin lamang sa kay Kristo Jesus. Amen? Hambalang imo kaugalingon sa kay Kristo Jesus lamang. Kumbinsihon ta na utod, dugay na tagapangalagad, si Kristo langid, ara langid sa iya, ang kasulbaran sang aton mga problema. Ara lang sa iya ang bulig. Sirad-an ta na aton panghuna-huna sa mga pangduha-duha. Ang aton himuon, every time nga maka-experience ita sang challenge, labi na gid sa sininga crisis, kupti ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo hindi niya ni paglapason ang iya nga mga ginhambal. Kung ang tao may tsansa pa nga magbinutig, pero ang Ginoo hindi gid siya magbinutig sa iya ginhambal. Hindi niya ta patalangon. O may mga leader sang Christian group or spiritual group, religious group, kung may mga leader sa panahon naton nga nagapatalang, kag nagapasalig lang sa mga katawhan, si Kristo Jesus nga aton ginaalagad, hindi gini magpatalang sa aton. Amo na nga masaligan gid siya. He is the same yesterday, today, and forever. And He will never fail us. Hindi ta pagpaslawon sa aton nga buhi nga Dios. Gani, be disciplined and be steadfast. Magapabilin ang aton pagtuo dira sa aton nga buhi nga Dios sa kay Kristo Jesus. Ang next naton nga verse, Romans chapter 12 verse 2, hindi kamo magsunod sa mga pangginawi sa mga tao sa sininga kalibutan, kundi tugutin ninyo ang Dios sa pagbag-os ang inyo kaugalingon paagi sa bug-os nga pagbaylo sang aton panghuna-huna. Ang pagbago, isa ini ka, ang pagbago sa aton sa Ginoo, tandaan naton, it is instant and it is also progressive. And that is the process of sanctification. Ang Bakers, may ara siya generic na definition ng sanctification. No? Natawon tagani ang meaning sang word nga sanctification. That is the state of proper functioning. Ang balon gani naton, the state of, okay, basahon naton, the state of proper functioning. Ang pagkabalaan or ang pagbago sa aton sa Ginoo, ginatawag ini nga proper functioning. Kumbaga, ang disenyo sa sininga antipara, amogid nga buligan nga improve ang eyesight sang mga mata nga nagakaguba na. Tama? So kung ini nga antipara napuslan ko subong, it is fit for master's use. Therefore, it is sanctified. Ginpain siya para gamiton. Gin-exhibit siya, ginhimo siya para gamiton. So, gintadlong siya, ginhimo siya, nga maka-function siya sa intsakto, agdayon, ang nagdisenyo sini, magamit siya. Amo na nga sang una, sang wala pata sa Ginoo, guba ang aton kabuhi. Amo na nga ang aton panghuna-huna, wala dira sa Dios, ari lang sa sininga kalibutan. Pero sang dang agin kilala mo si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ginkay-o niya ang imo guba nga kabuhi. Tama? Therefore, tungod kay ginkay-o niya ini ang guba naton nga kabuhi, ini nga kabuhi nga ginbag-o niya, gamiton niya ni para sa paghimaya, liwat sa iya. The original design sa imo kag sa akon is for us to worship, to have that communion with God nga nagdisenyo sa aton, nga ginhimo niya ta sa paghimaya sa iya. Wala niya ta ginhimo para sa paghimaya lang sa aton kaugalingon, kag sa pagpangita sa mga butang sa sininga kalibutan. Amo na nga ginakay o gid-una sang Ginoo ang aton hunahuna, agod nga ang aton pagbatsyag kag ang aton nga pangginawi, ang aton nga mga kinaiya mangin intsakto ni sa it will function
properly. Kay kun magkabuhi kita sang insyakto, magahuna-huna kita sa insyakto, magamit gid ta pag-ayo sa Dios. Amen? Magaalagad gid kita sang matutom dira sa Dios tungod kay insyakto ang aton kahibalo nga gindisinyo gali kita sa Dios agud sa pag-alagad sa iya. Human being is sanctified therefore when he or she lives according to God's design and purpose. Si Pablo or si Paul, naghambal siya sa kay Timothy or sa mga Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 10. We are God's masterpiece. We are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Ikaw, obra maestra sa Diyos. Pag sili ka galing ng obra maestra sa Tagalog, pinakamahusay na gawa. Ang isa sa mga renown nga hasta subong, damo to nga nagakadto sa Europe, nga nagabalik-balik, tungod lang sa pagtanaw sang exhibit or masterpiece ni Michelangelo, tungod kay nakita nila ang, kumbaga, kumbaga, nakakamangha na mga gawa niya or yung masterpiece, obra maestra, nga hasta subong gina-exhibit dito. No, sa Europe, hagdayon, damo nga mga tao ang nagakadto dito, nagagasto sila sa pila ka libo. No, ka mga dolyares para lang nga makita ina nga mga exhibit or obra maestra. Pero ikaw, utod, obra maestra ka sa Diyos. Amo na nga hindi basta-basta ang pagmold sa aton sa Ginoo, kay exhibit kita hindi lang sa sininga duta, kundi exhibit kita sa kabuhi nga wala asing katapusan. Amo na nga nagaagi kita sa mabulubudlay nga pagmold sang Ginoo sa aton. Hambal niya pa, balikan ta ang Romans chapter 12 verse 2. Kanaming isang iyang translation sa sa Ilonggo, no, sa Hiligayno. Nang hambal niya, dayon kung baguhon na gani sang Ginoo nga aton kabuhi, ang aton hunahuna, dayon mahibaluan ninyo ang kabubuton sa Dios, kung ano ang maayo, ang iya nahamutan, kag ano ang himpit. So amo na subong nga nag-ari kita diri. Nga nagasimba kita, nga nagapangalagad kita sa Ginoo, kay nahangpa naton, nga ini nga kabuhi nga ginbago sa Dios, ialagad ta gini sa iya. Amo na nga dasigo naton subong aton kaugalingon. Sa sini nga katapusan nga kapanahunan, kinanglan nga dasigo naton ang aton mga kaugalingon dira sa pulong sa Dios. Kay dira lang sa pulong sa Dios ang direction kung paano makumpleto ini nga obra maestra sa aton nga kabuhi isang Ginoo. Kay ang Ginoo hindi lang siya sa pagsugod. Kung ano ang ginsugdan sa Ginoo sa aton, tapuson niya ginaasta nga mag-abot si Ginoong Hesus. Asta nga kuhaon niya kita sa sininga kalibutan. Asta nga maglabot na kita sa aton nga finish line. Kagusto sang Ginoo nga hindi lang ta dopars bala sa tao nga nasunugan, nga kung mag-abot na gani ang sunog, kung matarantar na siya, ano na lang iya dalon? Ang iya kaugalingon, luwason niya na lang iya kaugalingon, kay wala na siya, hindi siya, kumbaga, hindi nakafocus, hindi intyon ang iya panghunahuna, hindi andam, hindi preparado sa mga sitwasyon, amo na nga, makaluwas lang sa, iya lang gid kaugalingon, iya dalon. Pero, kung anak ka sa Diyos, mag-abot gani ang times of judgment, mag-abot gani ang time sa mga kabudlayan, kung insyakto, nahigot ang aton nga panghuna-huna dira sa presensya sa Diyos, hindi gid kita malingkang. Makalahutay kita sa sininga mga kabudlayan, tungod kay nagapati kita nga ang Diyos ara. Ang Diyos nagaupod sa aton. So, tuguti utod nga baguhon sa Ginoo ang imo panghuna-huna. Tuguti nga padayon nga baguhon sa Ginoo ang imo nga kabuhi. Kay exhibit, masterpiece kita sa Ginoo. Lantawan na bala sa pandemic, na-highlight lang siguro tungkol sa social media, na-highlight ang mga balatian sa panghuna-huna. Kagdamo na apektuhan, hindi na mga hamtong mga bata pa. Kay ginabusong sila sa ila ginikanan,
ang ila ginikanan nga nagbusong sa ila na virusan na COVID. Kagdayon pagwa nila ya, ang ila panimuot, ara na sila sa 5 years old, ang ila panimuot, ara pa lang sa 2 years old. Hindi nila maproseso ang mga impormasyon nga makita nila, mapanimahuan, amo na nga may difficulty sa speech, kay naapektuhan. So, even gani ang amon hinablos. Pero pasalamat kami sa Ginoo nga mild lang, kagdayo niya nagatuo ta nga ayuhon ta sa Ginoo. Siya ang aton manugayo. Siya ang Dios nga hindi gid magapabaya sa aton. Kinahanglan lang naton nga iset ang aton heart nga magsalig kita sa Ginoo. Hindi na ta magpangduha-duha. Hindi na ta magpangduha-duha. Ang hambal niya dira, mahibaluan naton kung ano ang maayo na hamutan kag himpit. So, we will function accordingly if we choose nga padayon naton nga ipabag-o sa Ginoo ang aton nga mga panghuna-huna kag ang aton nga kabuhi. So diri gid masugod anay, no? Kaya gali nga importante gid nga ariglahon ta gid ang aton panghuna-huna. Kay ang mga butang nga nagakatabo sa aton, diri nagahalin ang aton desisyon, diri nagahalin kun nga ang agin himo tayo nga mga butang. Nga agin desisyonan ta ini, nga agin desisyonan ta ina tungod kay ari ni naghalin sa aton nga panghuna-huna. So gin-design siya nga magpaminsar sa Ginoo kag sa mga ayo nga mga butang nga nagakabuhi kita, nga amo na siya ang magtulod sa aton nga magakabuhi kita according sa kabubuton kag nahamutan sa Dios. Gusto gid sa Dios nga mahamutan niya ang matag isa sa aton. Balikan naton ang Romans chapter 8 verse 5 to 7. Ang hamba niya, for those who are living according to the flesh set their minds on the things of the flesh which gratify the body, but those who are living according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit, His will and purpose. So kung nakaset ang aton nga mind sa sinila nga kalibutan, magakabuhi lang kita nga adaw-ari lang kita dire. Pero kung nakasintro ang aton nga panghuna-huna sa mga butang dito sa langit, magakabuhi kita according sa will and purpose ng Ginoo. Amo na nga ginbag-o gid sang Ginoo ang aton panghuna-huna. Kag padayon niya ini nga ginabag-o. Pero hindi na mahimo sang Ginoo utod kun ang hambal ni Pablo, tuguti ang Dios. Huna-hunaa ang mga butang nga maayo, huna-hunaa ang mga butang nga balaan, huna-hunaa ang mga butang nga matarong, huna-hunaa ang mga butang nga impartial or insakto. Huna-hunaa si Kristo. Huna-hunaa si Kristo nga nagpalansang sa cross, naghatag sa iya kabuhi para lang bayaran kita. Agud nga masalbar kita sa kabuhi nga guba. Kag amo niya ang magatulod sa aton nga mahimo naton ang according sa iya kabubuton kag according sa iya nga purpose. That is why you are functioning properly today tungod kay gintugutan naton si Kristo nga bag-uhon gid kita kag padayon kita nga bag-uhon. Ang ini nga pagbag-o nga gina-require sa aton sa Ginoo, hindi lang ni siya sangdra nga naluwas kita. Hasta subong ginabag-o pa kita sa Ginoo. We are a work in progress. You are a work in progress. Tanan kita, we are works in progress. We are under construction. Amo na nga may mga pagpukpok. Amo na nga may mga ginamaso pa ang atong tagipusoon. No? Kagdayon ang hambal ito ni suliton ko ang hambal ni Paul, be sober. Kinanglan mangin insakto man ang paglantaw naton sa aton kaugalingon. Be humble in the opinion of yourself. Kasi kung hindi tama ang pag-intindi naton kung sino kita, mahimo makababag ni sa pag-develop sang Ginoo sa aton nga karakter nga mangin kaangay sa iya. Amen? Kinahanglan ginaton ang pagpaubos, kay kung hindi kita magpaubos dira sa aton buhi nga Dios, hindi gid kita magtubo. Hindi kita mangin kaangay sa gindisinyo sa Dios nga mangin tagipusoon. Mangin mamulubudlay no kung kita ginamod sa aton nga attitude.
Kung kisa hindi kita ka inchindi, nga ginaalaw sang Ginoo ang mga sitwasyon nga mag-aabot sa aton. No? Ang mga hamili nga mga butang sa aton, ang aton pamilya, ang aton kabataan, may mga ginikanan nga sila pa ang naglubong sa ilang mga kabataan. So doon bala ina kasakit, pero party na sa pag-mold sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. Nga iset ta gid ang aton nga mind nga ini nga kabuhi hindi lang sa sini nga kalibutan, unti didto sa walay katapusan nga himaya dira sa aton buhi nga Dios. Gindisenyo kita nga magaupod kita sa wala katapusan nga himaya dira sa aton buhi nga Dios. So ang krisis, ang mga kabudlayan nga maabot, hindi mahapos. Amen? Hindi mahapos. Pero ikaduwa sini, insyaktohon ta aton panghunahuna, ibutang ta aton panghunahuna sa kay Kristo nga siya lang ang makabulig sa aton kag hindi niya ta pagpabayaan. Kadto ta sa ikaduwa nga bahin, no? Ang hambal dire, put your hope fully in the grace of God. Sulito naton? Put your hope fully in the grace of God. Ibutang naton ang aton paglaom dira lamang sa grasya sa Dios. Ang hambal sa 1 Peter chapter 1 verse 13, fix your hope completely on the grace of God, not just half, 3/4, but complete, full, that is coming to you when Jesus Christ is revealed. Matthew 24, it was already prophesied by the Lord Jesus Christ nga hindi lang ini ang makabudlayan nga aton maaguman. May the next level pa, but the grace of God is sufficient. The grace of God is sufficient. May grasya ang Diyos. Hamba niya pa, grace is the power to do God's will. Ang grasya, amo ni sa ang gahumta sa paghimo sa kabubuton sa Diyos. Kag ang grasya, it is a manifold. Pag hamba ka gani nga manifold, do paros bala sa rainbow, may nagkalain-lain siya nga kolor. May yellow, may violet, may red, may brown, indigo. Ang grasya ko doon sa Ginoo, amo mani. No? Kung ano ang kolor sang imong nga problema subong, amo man ang grasya, amo man ang gahom nga magabulig sa imo. Agod nga ma-overcome nimo ina nga mga pagsulay, ina nga problema, ina nga mga struggles. Ang hambal sa 2 Corinthians, for my grace is sufficient. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities than the power of Christ, that the power of Christ may rest upon me. Para makita sa sininga mga kabudlayan, sininga mga pag-antos, ang gahom sa Diyos. Ang gahom sa Diyos. So makita naton, ikaw mismo utod naka-experience na sang gahom sa Diyos. Gani hindi na pagtuguti nga aton panghunahuna, magbaylo pa sa sininga katapusan nga kapanahunan. I-fix dira. Fix your hope. Laubi ang grasya sang Ginoo sa kada kaluyahon naton. Maluya kita, pero ang gahom sa Diyos, amo ni ang magapabakod sa aton. Maghatag sa aton nga makalahutay kita. Sininggani namon na experience tagid ang last time, no? Kay ang mga singles bala sa church, gina-encourage namon ang mga wala na bala sa kalendaryo. Ang mga wala na sa kalendaryo, nag-ara kami, form kami sa online nga fellowship nga mapadasig sila. Kay sa church, wala grupo sa mga singles, di ba? So wala may kumbaga wala na sila sense of belongingness, no? Kaya ang iban nga mga single nga libre sila, ara na lang sila sa lagaw-lagaw, no? Ara na lang sila pag-spend sa ilang time sa mga hobby nila, no? Kasi they have all the time in the world. Pero ang singleness or married life, gift na sa ginhatag sa Ginoo. So it was meant to enjoy, but in the context of serving the Lord. Di ba? Sa pag-alagad sa Ginoo. So,
ini nga mga ginadasig nato ng ini nga mga single nga diin magpagamit gid, magpadayon gid, magpabilin gid dira sa Ginoo. Kay balikan ta sang Ginoo. Balikan ta sang Ginoo nga ara kita gyapon dira sa iya. Amen. Gusto sang Ginoo nga balikan kita niya nga nagapabilin, nga madasig, kumbaga nag-aalab ang mga puso po natin, nag-aapoy ang mga puso po natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nga nagahuro-huro kag nagapalay-palay na ang aton nga pag-alagad dira sa iya. Amen? So put your hope fully in the grace of God. No, sa katapusan naton nga verse ang hambal dira. Sa katapusan naton nga verse 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ayan, kag ining jutay, kag umalagi nga kabudlayan, nga ginaantos namon, magahatag sa amon, sing tama kadako, kag mapinadayunon nga himaya, nga mas labi pa sa kabudlayan. So, ang subong ato nga kahimtangan, utod, kung magpadayon ka maglahutay ta sini, ang himaya, ang reward nga nagahulat sa aton, hindi ni makakumpara. So, 3 minutes, 1 minute lang siguro sa langit. Wala na ang mga kabudlayan. So, kabalo-bala kita kung sino ang naghambal sini, si Pablo. Naghambal sini nga ini, temporaryo lang, hindi ini dumalayon. Pero ano ang natabo sa ila? Ginpamatay sila. Tungod kay ginsangyaw nila ang maayong balita ni Kristo. Nag-alagad sila sa Diyos. Ginbayaan nila ila panimalay para sa pag-alagad sa Diyos. Kung kaisa, may mga kinawa doon sila. Kung kisa, si Paul sa dagat, sa lawod, nga diin naabtan sila sang mga bagyo. Naguba ang ilang mga salakyan. Pero, naghambal si Pablo nga ini nga mga kabudlayan, umalagi lamang. Kag, ang himaya, umalagi nga kabudlayan nga ginaantos namon magahatag sa amon sing tama kadako kag mapinadayunon nga himaya nga mas labi pa sa kabudlayan. Utod, isentro naton sa wala katapusan nga himaya nga palaabuton nga aton maeksperiensyahan agud nga magdasig kita padayon dira sa Ginoo. Amen. Amo na bala nga sa pagkatubang nato sa krisis, ang hambal diri ni Kwaon Hulmon ko ang hambal ni Manong, kalmado, hindi kabado, hindi nalilito. Sabihin nga natin, hindi nalilito. Tama, ara to sa insyakto nga panghuna-huna. Ang aton nga tagipusoon na sentro sa grasya sa Ginoo. Ang aton paglaom, wala ara na higot no sa grasya kagahom sa aton buhi nga Dios nga bisan pa sa kabudlayan nagpasalig siya sa aton nga hindi niya kita pagpabayan. Amen. In conclusion, ang banya dire, as we are entering in the season of difficulties, may we be completely sober and putting our hope fully to the grace of God so that we can serve Him faithfully until Jesus Christ comes. Amen.